Hello po, greetings mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, sa mga kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Sampo ang inyong mga mahal sa buhay, no? Whether kayo man ay nasa loob at sa labas ng Pilipinas. Alright, maraming salamat. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ito pong muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel isa pong Legal Aid Public Service Program inyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Okay, so sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede po pang makahirit po sa inyo ng pabor. Especially if you find our videos interesting, informative, no? At matulungan din po ninyo ang inyong lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya na ma-spread out natin sa ating mga kababayan, kaibigan, no? It could be your friends, kamag-anak, kapitbahay o kakilala ninyo, okay? At mahuli rin po tayo ng algorithm ng YouTube na pag tayo po kasi ang nag-subscribe, nag-share, and likes po, no, most likely ay may-spread out po yan sa mga kaibigan po yun, kamag-anak o kung sino, o kapitbahay po ninyo, no? And in the process, ay mapalawig pa po natin yung ating advokasya. At ma-hit din po natin yung ating minimiti na magkaroon tayo ng 1 million subscribers hopefully before the end of this year or early next year. At matutupad lang po yan, siyempre, kung kayo po ay nasa likod po at patuloy po kayong tumatangkilik sa ating mga videos. Sa mga walang humpay na nagsubaybay, no, yung ating mga likers, yung ating mga regular viewers, no, maraming salamat po sa inyo, no, sa walang sawa ninyong follow, no, sa ating mga videos, at kayo po ay nagkaroon po tayo ng inspiration, no, at motivation to really continue our advocacy. Alam na po ninyo yon, no? Hindi ko na po kayo mahirap po mabanggit po natin, no? Napakamahaba pong listahan po yon, no? Kung mabanggit natin isa't isa. So pagpasensya na po ninyo dahil po, due to the lack of time, hindi po natin specifically ma-mention ang lahat ng mga taga-subaybay po natin na nagla-like po sila, no? At nag-share po sila sa ating mga videos, at meron pang nagsasabi nga ay hindi daw sila nag-skip ng mga ads. Okay, maraming salamat, lalo na yung mga nag-super chat. Thank you very much sa inyong pagsuporta po sa ating channel. Maraming salamat. Okay, so let's now proceed dito po sa bibigyan po natin ng daan sa ating episode nito. Okay, marahil ito pong episode nito, ang pangalan po niya si Angelina Bugarin, no? Kung saan sabi po niya, ang tanong niya, good morning, attorney, maaari bang i-discuss ang alienable and disposable land? Maaari po ba ito ibenta at mapatituluhan po ba ito? Maraming salamat. Sana mapansin po ninyo. Alright. So, alam po ninyo, itong alienable and disposable land, no? Palagi natin, ito bubog na sarado ito, lalo na kung ang katanungan pwede bang mapatituluhan lupa? Okay? At sinasabi natin lagi, ay dapat basta alienable and disposable land yan. But siguro, okay, let's now elaborate, no? Sa request po na sa atin ni Angela. Alright. Alin sa ating saligang batas kasi, okay? Ang classification po ng lupa, no, dito sa atin, okay, ay ang mga sumusunod. Okay, number 1, agricultural land. Okay? So, next is what we have, the timber or forest land. Next is the mineral lands at saka national park. So, 4 na classification lang po, no? Ang lupa, no, dito sa ating bansa ayon po sa ating saligang batas. Okay. Now, of these 4, only agricultural land are alienable and disposable land. All the rest na nabanggit po natin tulad ng timberland, okay, mineral land, okay, national parks, ay hindi po sila may tuturing na alienable and disposable land. Ibig sabihin, hindi pwedeng tituluhan. However, pag alienable and disposable land, kaya nga alienable, pwedeng ilipat, pwedeng i-dispose, no?
Kasi ito ay limited lamang sa mga agricultural land kung tawagin natin. So kayo, no, marami nagtatanong sa atin, lalo na mga timberland na yan, forest land, no? Meron naman daw silang tax declaration certificate. Nakalagay doon, timberland. Pag timberland yan, meron kayong tax declaration certificate, malamang po sa bahay lang yan na inatayo doon o sa kanyang mga improvements po. Kasi sabi po kasi natin, ang timberland, tulad ng mineral land, national park, they are what we call indisposable land. They are land of public domain, okay? Hindi sila pwedeng pagmamay-ari, okay, ng pribadong tao at hindi po mapatituluhan as a rule. So kung yung iba merong forest land, timberland, sila po ay maaari may in possession sila doon sa lupa dahil sila ay merong tinatawag nating stewardship agreement between sila at saka yung ating DENR. Itong stewardship agreement is usually granted to the stewards for a period of 25 years concession, renewable for another 25 years. Pero mayroon lang po silang right na i-develop yon o magtanim sila doon, pero hindi po yung ownership. Okay? So, yun po ang tatandaan because, sabi ng ating saligang batas, only agricultural land can be alienable and disposable land. Okay? So, yun po ang maliwanag. Pag sinabing alienable and disposable land, pwede pong patituluhan yan. However, meron pong situation na ang timber or forest land ay pwede pong mapatituluhan yan. Ano yung condition na yon? Na meron pong presidential proclamation ng ang presidente po ng Republika ng Pilipinas na kung saan kino-convert po niya ang classification ng timberland or forest land from inalienable or indisposable land to alienable or disposable land of public domain. So, ang tawag niyan na shortcut is, ang lupa ay A and D, meaning alienable and disposable land. Pag hindi po A and D ang classification, that means, hindi po siya pwedeng patituluhan. Only agricultural land o public domain. Kaya, yung iba, pag nag-apply, pag ang lupa ay classified as A and D, ay pwede po ninyong applyan ng pagpatitulo nito. So, yun po ang pinaka-essence ng alienable and disposable land of public domain or A and D. So I hope Angelina, nasagot natin ang inyong katanungan, at ngayon kasi palagi nating nababanggit yan. Halimbawa sa pag merong apply tayo ng titulo, di ba? Lagi natin sinasabi na pag mag-apply kayo, kasi yan ay part of public domain, ay ang isa sa mga requirements niyan, halimbawa is by acquisitive prescription. Okay? Kasi, di ba, yung agricultural land ay yan lang ay pagmamayari ng estado na pwedeng i-dispose. So, that means, pwede pag kayo nag-stay dyan, and you are there in possession in the concept of an owner for kung tinatawag natin yan, ordinary acquisitive prescription in the concept of owner, nandiyan kayo, okay, for 30 years, then pwede na kayong mag-apply ng pagpatitulo ng lupa based on tinatawag nating extraordinary acquisitive prescription. Or if you have a document with you, like mana, donation or sale, and you are in possession of that land in good faith for 10 years. That is also a valid or legal grounds for you to apply for titling of that land, whether by extraordinary or whether by administrative method or by judicial method. There are two methods po, pagpatitulo ng lupa na banggit natin. Una, yung administrative method. Ano ba yung administrative method? Ito po ay sa pamagitan ng DENR na mag-apply po kayo
ng title doon, pre-patent ang tawag po niyan. Sa DENR po, dalawa pong klaseng pre-patent ang ini-issue normally niya, no, pagdating po sa lupa, katulad niya ng halimbawa agricultural pre-patent. Okay? So sinasaka yung lupa. Meron naman na tinatawag nating residential pre-patent, no, sa ilalim ng Republic Act 10023. Okay? Na kung saan pwede na ngayong mag-apply. In short, yung residential pre-patent dati ay limited lamang sa agricultural land. Okay? Ngayon, ang pre-patent, no, meron na rin applicable sa residential area, residential lot, no, sa pamamagitan ng sa ayon sa Republic Act 10023. So, meron na po, no, kahit na residential lang yan, pwede na po tayong ma-issue ng pre-patent, residential pre-patent po. Okay? So, maliwanag po yan. Pagdating naman sa judicial method, pag sinabing judicial po, ay sa korte po ang magiging proseso para mabigyan po kayo ng titulo ng lupa. Okay? So, gagawin po ninyo base doon, again, doon sa ating mga legal justification na sinasabi. You could file a petition in court, no, for judicial registration or the registration of an imperfect title, no, sa ilalim ng PD 1529 or the property registration decree as amended. Okay? So, yan po ang dalawang methods na pagpatitulo ng lupa. But the common denominator of these methods is that the land should be classified as alienable and disposable land of public domain. Okay? Hanggang dito na muna tayo. Maraming salamat at I hope, no, ay nasagot po natin ang katanungan ni Angela. Oh, by the way, pwede po bang makisuyo, no? So, hindi po kalabisan po sa inyo, ipopromote ko lang po yung libro po natin, no? Particularly, yung legal handbook, no? A legal companion for all. Ibig sabihin nito, kahit na hindi po kayo lawyer, you could make use of this book because this book contains the extract of the laws that would affect our lives, no? In our society, in our community, as an individual, as a family man, no? As an employer, an employee, landowner, magpa-title kayo ng lupa, ng titulo ninyo, and then could be subjected to various issues, no? Mayroong karoon ng adverse claim, mayroong quieting of title, mayroon ding cancellation, mayroong involuntary or voluntary transfer or conveyances, at may right-of-way issues, easement, no? Ay basically po ang mga ito na discuss po natin diyan, meron po tayong mga napag-usapan na nandyan sa libro pong yan. At malaking bagay po kung meron po kayo nito sa inyong bahay o sa inyong workplaces. Of course, highly recommended din po na meron kayong handbook on the Bill of Rights. Ito pong librong ito contains our rights, no? When the government exercise its inherent powers of the state. Ito po yung the power of taxation, the power of eminent domain, na kung saan ang ating pong private properties, lupa po natin could be expropriated by the government for public use and purpose, subject to just compensation and due process, of course. But there are also times na we may not be entitled to just compensation. Okay? And of course, pag nag-exercise po ng taxation power ang ating pamahalaan, lahat po ng power, any one of these inherent powers na nabanggit po natin, pag nag-exercise po ang Estado dyan, ay magkaroon po ng legal implication on adverse effect po maaring sa life, liberty, and property of its citizen. Okay, kaya napakamahalaga na at least kahit paano may alam po tayo, no, tungkol sa usapin ito. Like for example, kailan ba tayo pwedeng maaresto ng walang warrant? Dapat bang may warrant? Kailan mahalughog ang mga properties ng walang warrant? Dapat ba? May warrantless search ba? All these things. And of course, digital world na po tayo ngayon, no? There are times na pag ang ating mga electronic gadgets ay nagamit po yan sa krimen. Like ang ating cellphone, mobile phone po natin, tablets o laptop or electronics gadgets po natin o computer,
mga desktop po natin, no? If these are used na sa krimen, that could be subjected to cyber warrant, no? For forensic examination. Okay? And yun nga, this could be seized by the authorities, no, for forensic examination. Kaya napakamahalaga na kahit paano meron tayong kopya sa ating tahanan, sa ating workplaces ng mga librong itong nabanggit. Okay? And of course, sa mga practitioners po natin sa labor relations, no, industrial relations, sa corporate law, no, of course, sa mga panyeros natin, no, sa ating SIPRA, no, yung Handbook on the Code of Professional Responsibilities and Accountability. Ito po yung ating Bible as lawyers and members of the bar. I highly recommend po, no? Ito mga libro po natin, meron kayo nito sa inyong library, no? For ready reference in the exercise of our profession. Maraming salamat. Okay. Thank you for your time, and back to our discussion, no? Sa kapapasok pa lang, no? Of course, you can have this replay kung hindi po ninyo naabutan yung napag-usapan na earlier, no? Pwede naman po ninyong ma-replay ito, and then you could catch up kung ano yung pinag-usapan natin. Of course, kung hindi mo po kalabisan at hindi pa kayo napag-subscribe, pwede mo pakiclick po ang subscribe, share, and like buttons po natin upang sa ganun, pag may mga updates po tayo, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss na mga episode, at matulungan na rin po ninyo ang inyong lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya, na ma-spread out po natin ang legal na impormasyon o kalaman sa ating mga kababayan. It could be your friends, your relatives, your kapitbahay, no, your neighbors po ninyo o kakilala ninyo, upang sila din po ay may mapulot sa mga pinag-usapan natin at makapag-relate din sila. For all you know, yung pinag-usapan po natin dito could be relevant also to the situation later on, no? Pag napanood po nila ito. Okay? So hanggang dito na muna tayo. Maraming salamat. Mabuhay po kayo, at I hope to see you again in the next video po natin. God bless.